Ipinatutupad na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang ban sa mga e-bike sa Taft Avenue. Balikan natin doon live ang kasama nating si Susan Enriquez. Ate Su, may nahuli na ba ngayon? Well, Maris, ngayon ay nagpapatuloy yung kanilang operasyon. Pero ito yung ginagawa nila sa paghuli dito sa mga dumaraan dito sa kanto ng Quirino Avenue at saka itong Taft Avenue. Parang pinapaalalahanan pa lamang nila. Bagamat matagal na nating alam na itong mga tricycle ay bawal pong dumaan sa mga national highway. Pero ito nga, muling sinabi ng DILG na ipatupad ang nakapaloob sa Memorandum Circular 2023-195 kung saan bawal ang mga e-bike, tricycle, pedicab na dumaan dito sa mga national highway. At dito nga ho sa Manila, sabi bawal dito sa may Taft Avenue. Kaya dito yung mga dumadaan na mga tricycle, yung mga pedicab, e-trike, pinapaalalahanan pa lang. Ayan, dahil ngayon nga po ay kailangan nilang ipatupad itong utos na ito ng DILG. Kasama natin ngayon si Commander Demetrio Tupas Jr. Siya po ang Sector 5 Commander ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sir, good morning po sa inyo. Morning po, Kapuso. Morning po. Nakita ko po kanina may mga pinapahinto kayo ditong tricycle, pedicab at mga e-trike. Ano yung sinasabi ng mga tauhan nyo doon sa mga pinipigil kanina tumatawid dito sa kanto ng Taft Avenue at Quirino? Ang atas po ng aming direktor, buting direktor Dennis P. Biyahe, na sana po mapatupad po natin ng tama yung mga panghuhuli natin sa mga tricycle, especially dito sa Taft Avenue. Naglagay na po kami ng mga signages dito na bawal po talaga sila rito. So, kailan nyo po inilagay yung mga signages at na sinasabi bawal sila sa Taft Avenue? May mga sumunod po naman ba? As of now, ma'am, most of the tricycle pedicabs, tumusunod na po sila. As long as na walang naghuhuli, yun lang po ang problema natin kasi hindi naman natin sila mababantayan 24/7. So pagka nag-ooperate po kami, doon na lang namin sila na-apprehend. Kanina, yung mga tumatawid dito, sir, nakita ko rin na pinigay. Gaya niya, nakikita niyo yan, no? Tricycle yan, at biyahin. Ano sinasabi natin? Ito ba, ikukumpiskahin ba yung lisensya nila? Meron bang paruso sa kanila? I-impound ba yung unit? Paano ba? Since na nagbaba na po ng memorandum ang DILG, tinitikitan po namin sila ng national road, no use national road. Yun po, may code po kasi kami doon sa traffic namin. Yung mga kanina na pinigil, ano to, pinaalalahanan na ba to o tinikita na? Yung mga e-trike po, hindi pa po namin sila hinuhuli dahil nga wala pa pong binababang order galing sa MMDA at saka sa LTO po. So ang ginagawa po namin, ginaguide na lang po namin sila na doon na lang po kayo sa looban dumaan. Okay, Tapos eto, sir, paano? Dito sa lungsod ng Maynila, tayo muna. Ano-ano mga kalye, ang mga daan dito ang hindi ho sila pwedeng dumaan? Supposed to be talaga po itong Quirino, Taft Avenue. Ang dadaanan lang po nila yung mga inner road like Nakpil, Remedios, Leong Ginto, Angelina. Yan po ang mga dapat daanan lang po ng mga tricycle. Dapat tatawid lang sila doon sa mga ito, Quirino, kaya Taft Avenue, Rojas Boulevard, itong Ayala po, bawal din sila. Bawal po sila, opo. So paano ho yan? Sabi nyo naglagay kayo ng mga signages. Ano ho ba sila naman doon? Aware naman sila na, may signages na at hanggang ilan ang pwede nilang gawin violation bago ho talaga ipatupad yung mga penalty sa kanila? Yung nga po, ma'am, ang problema po, may signages na po. Ang ginagawa po ng ibang driver, kahit na may signages, pag wala pa nanguhuli, ginagawa po nila. Tatawid pa rin. Tumatawid pa rin po talaga sila. Napansin ko rin kanina, sir, meron ako nakita mga para service ng City Hall. Yes po. Hindi ko lalak makikita na. Ano matawag dyan? E-trike ba yan? Parang e-trike, e-bike. E-bike, pero syempre di ba yan dapat bawal sa Taft? Opo, pero siya po ay project ng city government po. Pero sinasabi ko, siya project city ng government. Di ba pag baka makita ho ng mga sinasaway natin, sasabihin bakit pwede yun? So may mga tayo justification doon. Opo. Ang makakasagot na lang po siguro po yung sa opisina. Kasi syempre kailangan mas maunawaan nila kung bakit sila inaalaw na makaraan dito samantalang yung iba na mga ginagamit din naman service ng mga estudyante, bawal sila, di ba? Kailangan medyo. So ano na lang natin, sir, dito? Tutuloy niyo ba itong inyong campaign ng panghuhuli ba muna, pagpapaalala,
para ho talaga matiyak natin na hindi na ho dadaan sa mga pangunahing kalsada ng lungsod ng Maynila itong ating mga kababayan na gumagamit ng pedicab, e-trike, e-bike. Yung mga tricycle po at saka pedicab, talagang patuloy po namin huliin yan dahil meron na po silang guidelines na dapat ba hindi na po sila dadaan ng national road. Pero po yung e-trike, wala pa po kaming order o advice sa huliin sila. So ang gagawin lang namin, papaalalahanan lang po namin sila. Ano ba ang magiging mabigat na parusa nito kung talaga makikita sila ay patuloy na lumalabag doon sa pagbabawal na to? Kapag nagbaba na po ng order, kapag wala po silang lisensya, mai-impound po sila. At pag napatunayan po namin sila na nagbumabiyahe po sila dahil wala po silang permit, i-impound po namin sila. Okay, maraming salamat si Commander Demetrio Tupas Jr. Siya po ang Sector 5 Commander ng Manila Traffic and Parking Bureau. Balik po tayo sa studio. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.